Panoorin mo natin itong isang defender ni Marcos na kung saan balubaluktok na logic, pinaninindigan pa. O ito. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po kanya nararamdaman. Ay, tama nga naman yun. Ito ladies and gentlemen, may scoop ako sa inyo, may scoop ako. Alam naman natin, di ba, yung kahapon, isang araw, kaya alam mo, ito, wag kayo mag-i-skip ng video ni Banat Bay. Pag nag-skip kayo ng video ni Banat Bay, mawawala kayo sa takbuhin, mawawala kayo sa mga pangyayari, sa mga eksena. Kaya wag kayo mag-i-skip ng video ni Banat Bay. Para bagang masakit ang tiyan, nagtatay ako, yun na kagad ang conclusion. Maraming dahilan kung bakit sumasakit ang tiyan mo. Diba? Kaya maling-mali dito si Aling Claire eh. So si Aling Claire talaga sabit-sabit talaga to eh. Sabi niya para bagang mas reliable kung ang nagsabi yung taong nakakaramdam. Diba? O kung sa kunwari, ikaw may sakit ka, masakit itong likuran ko. Naku, muscle spasm lang yan. O kaya naman mag-google dyan, masakit ang ganito na kagad. Mag-conclude na. Maraming dahilan yan eh. Hindi naman pwedeng, porkit ikaw yung nakakaramdam, malalaman mo na kaagad kung ano yung sakit mo. Hindi pwede yun. Kailangan talaga pinag-aaralan yan. Hindi pwedeng ikaw agad-agad ang makakaalam porkit sumakit. O halimbawa, sumakit yan mo dahil nagtatay ka. Akala mo nagtatay ka lang. Simpleng pagtatay lang yan. Siguro, nakakain lang ako ng buhok, ng balot. Siguro, nakakain lang ako ng hindi sariwang itlog. Ganun. Kain kasi kain, pati itlog kinakain. Hindi dapat kinakain ng itlog. Di ba? So, malamang ganun. Sasabihin mo, nakakain lang to ng bulok na itlog. May century egg nga eh. Ibig sabihin, maraming dahilan kung bakit nagtatay yan, di ba? Pwedeng iba't ibang dahilan yan. May other pang symptoms siya. May other na cause. Hindi lang naman sa dahil nakakain ng ganito. Hindi pwedeng ganun lang. Ibig sabihin, may iba pang dahilan. Yun ang sinasabi nung nagtatanong dito. Bakit mas maalam pa yung presidente? Dapat yung doktor niya magsabi, ano ba talagang kalalagayan? Kaya nga dito sa pagtatalo, babasagan nila nung isang reporter, sinasabi nung reporter, pwede bang makahingi ng medical certificate? Pwede bang makahingi ng medical report mula sa doktor para alam talaga natin kung anong kalalagayan ng presidente. Ito si Aling Claire, panay baluktot ang mga kasagutan. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, ang katawa niya naman po yun. So ganito na lang. Huwag ka na magpa-doktor, okay? Aling Claire, huwag ka na magpa-doktor. Kasi kung ang dadahilan mo lang, katawan naman niya yun, siya nakakaalam ko ano yung nararamdaman niya. Huwag ka na magpa-doktor. Huwag ka na magpatingin. Ikaw na lang. Punta ka na lang sa ChatGPT o di kaya sa Gemini, Google Gemini, doon mo na lang, nakaramdam ka ng masakit ang aking paa. Nako, may spray nako. Magtanong ka ngayon kay ChatGPT. Anong gamot sa masakit na paa? Tapos, gano'n na. Huwag ka na magpunta ng doktor. Di ba? Para imbestigahan o tignan, magkaroon ng mga test bago bigyan ka ng gamot. Ikaw na lang manghula. Anyway, ikaw naman ang may alam doon sa sarili mo eh. Tama bang lohika yan? Hindi ako nagtatanong lang ako sa mga logical people na nanonood ng Banateros. Alam mo naman dito sa Banateros napakaraming logical na na mga tao dito, mga matatalino. Ang tanong, tama bang lohika na pag ikaw ay may sakit na nararamdaman ay ikaw ang makakapagsabi kung ano ang iyong nararamdaman at ano ang iyong kagamot, di ba? Ayan ang tanong eh. Di ba? So kayo na pong bahalang conclude. Ano sa tingin ninyo? Nasa lohika po ba itong si Aling Claire? O nananaginip na naman to ng gising? Hi, ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yun ang St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Natates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Siyempre, kasi siguro malamang, hindi ako sure Hindi ako sure. Pero bakit ganun ang sinabi ng doktor? Para bagang nagdulot ng pagdududa doon sa nagtatanong na reporter. Bakit tila merong pagdududa doon sa reporter? Ano ba talagang kalagayan?
Kasi may nakausap siyang doktor doon sa mismong ospital na kung saan nagpagamot si BBM. So ibig sabihin, may alam, ayaw lang sabihin kasi alam mo naman, pwede siyang idemanda dyan yung doktor pagka nagsalita siya kung anong sakit ni Marcos, bawal yun. Any particular person, bawal yun. Merong privacy pagdating sa sakit ng isang tao. So hindi niya pwedeng pabanggit yung pangalan niya. At hindi rin pwedeng banggitin kung ano yung sakit na yun. Pero gayon pa man, ito'y nagdudulot ng duda. Bakit may ibang tila sinasabi yung ibang doktor dyan sa loob daw nung pinagpatinginan ni BBM, iba ang sinasabi sa nire-report sa taong bayan. Kaya nga ang hinihiling ng reporter, hindi naman po siya nagkakalat ng fake news eh. Sabi lang ng reporter, hindi po ba mas maganda kung magkaroon tayo ng medical report or medical certificate coming from the doctor ni BBM? Yun lang naman ang hinihingi. That's a valid reason, di ba? That's a valid argument na pwede ba ma'am, hingi ka na lang kami ng medical certificate kung ano man yung sakit. Yun nga may mga sakit sa kumpanya, di ba? Bago ka bigyan ng kaukulang permiso o hindi mabawas sa iyo yung sahod mo o di kaya naman payagan kang hindi pumasok sa paaralan, ay hihingi ng medical certificate. No? Kahit ba sabihin mo, ito kasi ang dahilan nito ni Aling Claire, yung logic na talagang hindi logic ng pang-abogado. Sabi niya, yung malala lang naman daw ang bibigyan ng medical certificate. Ay talaga nga naman, kawawa. Gago! Alam mo, sa mga kumpanya, Aling Claire, kahit lagnat lang, once hindi ka nakapasok, hinihingan ka ng medical certificate. Di ba? Hinihingan ka ng medical report. Hindi ka lang nakapasok. Dito pa kaya na hindi na nakakapunta minsan si BBM sa ilang mga engagement ng Malacanang, hindi niya na napupuntahan. At the same time, ang kausap natin dito, presidente. Ito yung pumipihit ng direksyon ng ating bayan. Kaya, importante. At hindi yan maliit na bagay, na maliit lang naman yung sakit ni BBM, kaya hindi na mag-issue ng medical certificate. That's a stupid reasoning. That is a stupid logic. Ika nga. Bakit? Presidente yan eh. Importante yan. Pangalawa, hindi na siya nakaka-attend ng ilang mga gathering na supposedly siya dapat ang naandun. So, importante na magkaroon ng medical certificate. Yung medical bulletin, Medical bulletin, I'm sorry. the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa... Nasabit, Hindi marunong talaga. Mahinang nila lang ito si Claire Castro. Hindi naman yun ang punto doon eh. Ang sinasabi dito, transparency at karapatan yan ng mga Pilipino na hingin sa Pangulo. Kung ayaw niyang maging ganyan, kung ayaw niyang maging public, mag-resign na lang siya. Kasi ang pagiging Pangulo, yan ang pinaka-public na posisyon. Ika nga. Kung meron mang matatawag na pinaka-public, dapat ay transparent, walang iba kung hindi ang Pangulo. Bakit ayaw niyo na lang magbigay ng medical bulletin? Napakasimple lang naman yun. Kung walang itinatago, magbigay kayo ng medical bulletin. May tinatago kayo eh. Bakit ayaw niyo magbigay? Simple-simple lang, di ba? Magbigay. Ayun ang medical treatment, rather medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po kanya nararamdaman. Patay tayo dyan. Alam mo, madam, parang hindi ka tao. Sorry Wala bang nangyari wala kang experience na isang kaibigan mo maayos ang kalalagayan kinabukasan patay na? Kasi meron palang ibang sakit, akala lang niya simpleng pagsakit lang ng ulo. O akala niya simpleng lang ng kung ano-ano. Diba? May ganun eh. May mga ganung pagkakataon na akala mo kaya nga di ba may maraming namamatay sa maling akala? Bakit hindi nyo na lang ibigay? May tinatago po ba kayo? Parang gaya na nangyayari, para bagang may tinatago kayo. Hindi para talaga may tinatago kayo sa ginagawa niyong yan. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. Ay, nako. Diyos me. This is the kind of government, people in nag-serving in our country. Wala talaga, Diyos me. Ay nako, alam mo mga kababayan, dito tuloy nanghihinala ang mga taong bayan sa kalalagayan ni BBM. Hindi dahil sila ay concerned, pero dahil siyempre, presidente ito yung may hawak ng pera natin, ito yung may hawak sa desisyon, ito yung may hawak ng kapulisan, ito yung may hawak ng kasundaluhan.
ito yung pinaka main man eh. So karapatan namin kahit maliit na sakit yan, kahit kumati lang ang kuko niyan. Kumakati ba yung kuko? Kahit sumakit ngipin yan, kailangan namin malaman yan. Kung ano yon? Kung hindi nakaka-attend. That's the truth eh. Hindi na nakaka-attend eh. So may problema tayo dito. Hindi nakaka-attend yung tao eh. Ay, pambihirang buhay oo. Dapat naman yan, dapat naman po yung tignan ng mauigi. Sambira kayo. O ito panoorin niyo itong balita. Pinabulaanan ng Malacanang ang mga kumakalat umanong text messages na dahil raw sa illegal na droga, kaya lumalala ang sakit ni Pangulong Naku. Bongbong Marcos. Gawa-gawang kwento lang daw yan, kaya hindi dapat paniwalaan. At para sa update live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, kamusta na ba ang Pangulo at nagpakita na ba siya sa mga events dyan sa Malacanang? Nako, Ruth, no show pa rin si Nako. Pangulong Bongbong Marcos sa mga event dito sa Malacanang. Ang una niya dapat pupuntahan ay yung awarding ceremony pagkilala para doon sa mga government workers na maganda yung naging performance. Alas 9 yan dapat ng umaga kaninang umaga dito pa rin sa Malacanang, pero hindi siya nagpakita dyan. Sa halip, si Executive Secretary Ralph Recto ang naging kinatawan niya at nanguna dito sa awarding ceremony. Ang paliwanag naman ni E.S. Recto, kahit naman sino na nagkakaroon ng sakit, kailangan din naman magpahinga. Siya raw mismo na-diagnose na nagkaroon din ng diverticulitis noong nakaraang taon at kinailangan din naman niya na magpahinga ng 1 linggo kada episode. Doon sa 2 beses na diagnose siya nito. Pero sa ngayon daw, ang sinasabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman kailangan na mag-release pa sila ng medical bulletin dahil inire-release lang daw itong medical bulletin kapag serious yung kondisyon ng isang Pangulo. Pero sa ngayon, mismong si PBBM naman daw ang nagsabi na hindi naman daw ito life-threatening. And aside from that, nagbibigay din naman daw ang Malacanang ng update every now and then kung ano na yung nangyayaring progress at improvement doon sa health condition ni PBBM. Pero tama ka, pinabulaanan din, Ruth, ng Malacanang yung kumakalat na text message na sinasabi na lumalala daw itong acute na diverticulitis na nakuha nitong si PBBM, at ang sinasabi ng Malacanang, dahil daw unknown ang number nito, ibig sabihin unknown din ang source nitong information na ito, kaya malinaw na gumagawa lamang daw ng istorya yung nagpapakalat nito at hindi dapat. Hindi, ayan na nga, meron daw kasi nagte-text ng kung ano-ano. Kaya nga alam mo, napaka-importante yung medical bulletin. Bakit hindi nyo na lang ilabas yun? O baka naman hindi lang kayo ready at this time. Pwede nyo namang o sabihin na, wait lang, idodoktorin mo. Dodoktorin. Doktor kasi. Aayusin muna namin, ganun, di ba? Doktorin. Aayusin po muna namin yung medical bulletin. Yung ganun ba? Pwede nyo naman sabihin ganun. Bakit ba palusot kayo ng palusot? Huwag na kayo magpalusot para hindi tayo nagkakaproblema. Hindi. Kasi suplak na kagad yung mga social media na nagsasabing si Marcos ay medyo malala na. Di ba? Maayos yan Maganda sana kung ano lang kung kayo ay magbibigay lang ng medical bulletin wala puro kayo daldal, puro kayo salita. Paniwalaan. Pakinggan natin ang naging pahayag ng Malacanang. It's only natural for the doctors to tell him to take a week rest. And I think in the next few weeks, the president will give the recovery. Ano advice sa kanya, yung latest advice sa kanya ng Dr. Konti pahinga lang. Just like any other normal individual. Wala mo nang I'm sure pag kayo pumunta sa doktor at masakit ang siya inyo, sasabihin sa inyo, mag-rest din kayo ng 1 week. Yon, sana all. Gago! Sana all. Refrekto sablay ka talaga kahit kailan, no? Lahat ng hirit mo sablay. Bakit gano'n? Kasi nasa taas ka nga pala. Hindi mo alam ang nangyari sa baba. Sablay ka talaga. Sabi niya, any individual daw na pumunta sa doktor at sabihin ng doktor masakit ang tsaan mo, ikaw ay magpahinga ng 1 linggo, pambihira. Sana all, Sana na-invento ka na nung bata pa ako. Sana ikaw ang principal namin nun. Sana nung high school ikaw ang principal. Para pag sumakit yung tiyan ko, 1 week akong absent. Gustong-gusto ko pa naman yun, yung ma-absent ako. Pinipilit kong lagyan ng bawang yung kilikili ko para uminit. Tapos pupunta ako sa clinic, tapos pagtingin nila 38. Umuwi ka na. Sana ikaw yung principal namin. Kasi ginagawa namin noon, pagka talagang gusto namin mag-cutting classes, kami magkakaibigan, kanya-kanya kami sakit, drama. Yung isa nilalagnat, yung isa inuubong malupit, yung isa naman nagtatae. Pero ang totoo lang naman gusto mangyari, pauwiin ng clinic. Bakit? Di naman malalaman nung
nurse yung tayo mo kung malambot o hindi. Hindi naman pagkatapos ng tayo, wag mo muna ipaplas. Titignan ko muna. Wala namang ganun eh. Oh, at least dyan, kung ikaw yung principal, masakit ang tiyan mo, 1 linggo kang absent. Gago! Yan ang mga hirap sa mga nagpapalusot eh, no? Yan talaga. Alam mo, yan ang problema pag ikaw, nagpapalusot ka, kung ano-anong naiisip mo. Talagang matik yan. Sablay yung logic mo. Kasi nagpapalusot ka eh. Hindi ka nagsasabi ng katotohanan. So matik yan. Sablay ang logic mo. Ruth, sa ngayon hindi pa natin tiyak kung kailan muli magpapakita sa publiko itong si Pangulong Bongbong Marcos, bagamat meron siyang mga naka-line up din na activities dito sa Malacanang, pero antabayanan na lang natin in the next few days kung kailan siya magpapakita sa atin. Ruth? Mas tanong na lang din kita kung may BBM, magparamdam ka daw. BBM, magparamdam ka. reaction po ulit ang palasyo tungkol dito sa impeachment, lalo na yung sinasabi dyan sa Committee on Justice na posibleng ipatawag o paharapin ng Pangulo bilang respondent pag tinatalakay ang impeachment complaint. Ruth, ang paliwanag dyan ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nakadepende daw ang desisyon doon sa magiging legal team ni PBBM. Kung tingin nila ay kailangan na personal na magtungo si PBBM sa Kamara para ipaliwanag yung kanyang posisyon at ipagtanggol nga yung kanyang sarili tungkol dito sa impeachment cases na isinampa laban sa kanya. Pero sa ngayon, wala pang malinaw na desisyon kung siya ay willing na dumalo dyan sa pagdinig o hindi. Didesisyonan pa rin yan kung sino yung bubuuin na legal team ng Pangulo. Ruth. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Ayun, grabe. Ang lupit talaga, oo. Ay, nako. Anyway, eto na nga. Yan na nga po ang nangyayari sa ating bayan at this moment. Talaga nga namang marami hong nagsasabi na delicates na ho daw ang Pangulo. Pero ako, sabi ko nga ho sa inyo, I hope not. Kasi hindi naman maganda kung may mangyari sa kanya at hindi niya panagutan. Ang lahat ng nangyayari na sa kawalangyaan sa ating bayan, di ba? So dapat talagang panagutan niya ito. Matindi ho itong ganyang